Marami ang kumakalat na mukhang wala na daw si Xiao Xiao. Pero sa video na ito, nakikita nyo na mukhang kino-comfort siya ng mother niya o kaya ng papa niya kasi mukhang malungkot siya dito sa video na ito. So pag-uusapan natin yung totoong kondisyon ni Xiao Xiao. Pero, totoo ba or hindi na wala na si Xiao Xiao? Kasi yan yung kumakalat na pictures na marami nagtatanong, no? Kung ano nga ba yung tunay na kalagayan ni Xiao Xiao. So sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ba ang kondisyon ni Xiao Xiao. So makikita nyo, yung itsura niya dito, ayan o. So may mapapansin ka talaga na kakaiba. Pero before we proceed, follow nyo ako sa aking Instagram account, Story of Anthony. Thank you so much. Since hindi pa natin confirm yung authenticity ng kumakalat na etong picture na to, ang main na topic natin dito is kung ano nga ba yung medical condition ni Xiao Xiao. Kung mapapansin mo talaga sa itsura niya, physical appearance, there is something different, no? May kakaiba sa itsura niya. And ito yung tinatawag na microcephaly. So, yung microcephaly, ito yung tinatawag na hindi normal na size. So, mas maliit yung size ng kanyang ulo kaysa sa normal na person. So, kung makikita nyo sa isang clip na to, yung picture na yan, so makikita nyo dyan na yung normal na head versus yung itsura ng person na merong microcephaly and then meron pang mas worse, no? Yung severe microcephaly. So, yan po yung condition ni Xiao Xiao. Okay, according to cdc.gov ng US, so Center for Disease Control and Prevention, microcephaly is a birth defect where a baby's head is smaller than expected when compared to babies of the same sex and age. So babies with microcephaly often have smaller brains that might not have developed properly. So dito, no, i-scroll up natin. So ito yung normal na brain or head size. Baby with typical head size, ganyan. And then, dito naman sa baba, ayan, scroll up naman natin. So, typical head size, ito yung margin, obvious na, ayun, mas maliit yung kanyang size, no? So, baby with microcephaly, yung condition ni Xiao Xiao. And then, kapag titignan natin dito, ayan, baby with severe microcephaly. So, ganyan yung itsura niya. So, hindi siya magiging katulad ni Xiao Xiao na nakakaintindi pa, nakakapagtayo, medyo proactive. So, ito, mukhang hindi sila makakapagsalita talaga. Medyo naka-idle, alam mo yon. So, severe talaga. So, ayan. So, meron na naman tayo dito na parang sinabi ng CDC. So, microcephaly is a condition where baby's head is much smaller. So, microcephaly can occur because a baby's brain has not developed properly during pregnancy or has stopped growing after birth, which results in a smaller head size. So, microcephaly can be an isolated condition, meaning that it can occur with no other major birth defects or it can occur in combination with other major birth defects. Ayan. So, ganyan yung other problems, so na associated sa microcephaly. So babies with microcephaly can have a range of other problems, so such as seizure, developmental delay, intellectual disability, problems with movement and balance, feeding problems, difficulty of swallowing, hearing loss, vision problems. So pwedeng mag-range from mild to severe and often lifelong siya. O, diba? So, napaka-complex talaga ang condition na ito. Ito naman yung severe case of microcephaly. Yung mas maliit pa yung size ng head, no? So, mapapansin niyo talaga yung mga signs, hindi sila nakapag-interact. Alam mo yun, tapos iisa lang yung expression ng mukha nila, tapos yung physical nila, no? Yung growth and development talaga nila, mas severe. Pwedeng hindi sila makapaglakad, no? And lifetime ito na challenge para sa mga parents. Unlike kay Xiao Xiao, mapapansin mo, nakakapagtayo naman siya, nakakapaglakad, nakakapag-interact. Yun nga lang, nagtatantrums siya. So, hindi niya ma-express yung gusto niya ma-express kasi hindi siya masyadong nakakapagsalita, di ba? Tapos, yung tantrums niya minsan na take advantage, no? Parang pinupuna siya, binubuli siya.
And parang nung in-upload yung mga videos niya na nagka-tantrums, nagkaroon talaga siya ng following. Kaya na-take advantage ito ng mga parents niya as a way na baka mag-generate ng income. However, may nangyari na natuklasan ng authorities na mukhang disturbing kasi may violation, no? Na violation na pwede siyang ma-abuse. To answer your question, hindi po totoo. Yan, hindi po totoo na pumanaw or wala na si Xiao Xiao. So, ang nangyari kasi, na-take down yung kanyang channel. Bakit? Kasi nagkaroon ng community guideline violation. So, mukhang may nag-report or baka nagkaroon ng manual na assessment yung kanyang channel or page or profile ng China's equivalent of Meta or FB doon or Twitter or TikTok na kung saan nakitaan nila ng paglabag ng community guidelines yung mga videos ni Xiao Xiao. Siguro pwede nating i-relate sa mga binubuli na videos niya na nagka-tantrums siya na kung saan medyo minamak ng parents yung tantrums ni Xiao Xiao. Kasi nga, mas maraming views. Nagkakaroon ng maraming views kapag minamak siya sa kanyang tantrum. So, pinagtitipan siya. And parang grounds talaga yon ng child, alam mo yun, yung violation, violence against children, mga ganon. So, tinake down ang kanyang channel. Kaya naman, nag-resort yung parents nila na gumawa na lang ng bago and doon ulit mag-upload ng mga videos ni Xiao Xiao. And siguro, lesson learned para sa family na ito na huwag ulitin yung ganitong klaseng video. Kasi, syempre, kahit na may kapansanan si Xiao Xiao, deserve pa rin yan ng respeto tsaka the right treatment ng hindi lang sa magulang kundi ng iba pang mga tao. Akala ko nung una, Pilipino si Xiao Xiao. Yun pala, taga China. She's Chinese and yun pala, ang dami nagko-cover, nag-voice over sa mga videos niya. Pero, isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto ng parents niya na mag-viral si Xiao Xiao. So, hindi nila aakalain na gustong-gustong panoorin ng mga online users yung pagtatantrums ni Xiao Xiao. Kaya, tinuloy-tuloy na lang nila yung video na minamak yung kanyang tantrums, no? So, yung tantrums niya talaga ang gustong-gustong panoorin ng mga tao. Tapos, since below average income wage earners yung parents ni Xiao Xiao, parang naisip nila na sana ma-monetize yung channel na ginawa nila sa social media platforms as a way na para makatulong sa pangangailangan nila. So, yung food, yung bayaran nila sa bills, saka magkaroon sila ng extra income para mapaangat yung level ng buhay nila. Tsaka ang isa pa, medyo nag-trending yung hairstyle ni Xiao Xiao, no? Yung ginawa nila. Yung parang kakaibang hairstyle na yan, no? So makikita nyo, yung mga ibang estudyante, ganyan yung hairstyle nila. And I'm not sure kung acceptable yan sa mga school, pero merong hindi naman siguro stricto. Ayan, so nagiging trend. Tsaka pati yung mga dance move, marami gumawa ng kung ano-anong memes about kay Xiao Xiao. Ayan, kaya hindi mo talaga akalain na maraming nagmamahal kay Xiao Xiao kahit na ganito yung condition niya. And yes, sana makatulong nga talaga yan para mapaangat yung buhay ng pamilya ni Xiao Xiao. Okay? Ayan. So, that's it guys. I hope may natutunan kayo dito sa video natin, especially kasi non-pageant reaction siya. Okay? So, I hope na nagustuhan nyo rin itong topic na to. And hopefully, follow nyo pa rin ako. Okay? So, thank you so much. Always be positive and Happy New Year.